Sa itutuloy po natin next Sunday yung ating serye sa Efeso. Pansamantala po, buksan po natin ang ating Biblia sa Psalm 73. Sa aking personal devotion, dumaan po ako sa Psalm 73 at maraming mga insights ang binigay po ang Panginoon sa akin na gusto ko pong i-share sa inyo. Psalm 73. Babasahin po natin mamaya habang pinag-uusapan po natin. Tayo po ay mag-pray. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa kasapatan ng iyong biyaya sa amin. Ang pagpapatuloy ng iyong iglesia, ang pagpapatuloy namin sa pananampalataya, kailanman ay hindi po nakadepende sa aming sariling kalakasan. At kapag dumarating kami, Panginoon, sa dulo ng aming sariling kalakasan, doon po namin nararanasan ang tunay na kapangyarihan na galing sa iyo. Kaya naman, Panginoon, nagpapasalamat po kami sa pagsusustain mo sa iyong iglesia, sa pag-sustain mo sa ministry ng iyong salita. At ang dalangin po namin ngayong umaga, Panginoon, kumilos ang iyong Holy Spirit sa aming mga puso. I-convict mo kami, Panginoon, sa aming mga kasalanan. Huwag mong hayaang maging komportable kami, Panginoon, sa mababang level ng pananampalataya na kinaroroonan namin kasalukuyan. At dalhin mo kami, Panginoon, sa tunay na experience sa gospel. Dahil ito ang nagbibigay sa amin ng joy, ng maturity sa aming pananampalataya. Iangat mo, Panginoon, ang aming pananampalataya bilang isang iglesia. Ialis mo ang tuon namin sa aming mga sarili, sa aming mga problema, at ituon mo ang aming mga puso sa aming Panginoong Yesus na namatay sa krus bilang aming kahalili. Sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Ang Psalm 73 ay isinulat po ni Asaph, isang Levite na inilagay ni David upang siya maging in charge sa musical worship sa templo sa Jerusalem. Si Asaph ay isang prominente at spiritual na tao. Pero sa kabila nito, ipinapakita sa atin sa Psalm 73 ang kanyang spiritual experience na naranasan niya ang mag-backslide sa kanyang pananampalataya, marating niya ang rock bottom. Ang ibig sabihin, konting-konti na lang, siya po ay tatalikod na sa kanyang pananampalataya. Pero sa kabila nito, sa pamamagitan ng word and prayer, sa tulong ng Holy Spirit, siya po ay nag-ascend, nakaranas ng spiritual recovery, at hindi lang siya basta nakarecover, siya po ay nag-mature, nag-grow sa kanyang pananampalataya. Isang importanteng lesson sa ating mga mananampalataya. Hindi po natin maiiwasan ang maraming pagsubok at problema sa buhay natin. Hindi po ipinangako ng Panginoon na magiging madali ang buhay natin bilang mananampalataya. Ang sinasabi sa atin, magsusupply ng power, ng grace ang Panginoon.
At ang sinasabi sa atin ng Psalm 73, tinuturuan tayo sa kung papaano po natin gagamitin ang mga means of grace. Ang ating devotion sa Word of God, ang ating communion sa Panginoon, ang importansya ng public gathering ng church upang ang ating mga problema, ang ating mga pagsubok, imbes na maging kasiraan sa atin, makikita natin kamukha ni Asaph, siya po ay nag-ascend at nakaranas ng mataas na level ng Christian experience. Hindi lang siya basta nakarecover, siya po ay nag-mature. At ito po ang gusto nating matutunan sa ating pag-aaral muli sa Psalm 73. Tinuturuan tayo kung papaano po natin i-examine ang ating mga sarili at kung papaanong sa pamagitan ng repentance at pananampalataya ay ma-correct natin o mabigyan natin ng lunas ang problema natin sa kasalanan. Tinuturuan tayo kung papaano maging spiritual na doktor sa ating sariling puso. Sa konteksto po ng pagsamba, sa konteksto ng paglapit ni Asaph sa Panginoon sa pamagitan ng panalangin, binuksan niya ang kanyang puso sa harapan ng Panginoon. Alam niyo po ba, ma-appreciate natin ang kanyang katapatan, kanyang honesty. Sinabi nga sa Panginoon, habang siya ay nagpipray, sabi nga, siya ay naiinggit sa mga mayayaman. Sabi nga, siya ay nadidismaya sa Panginoon sa kung ano ang ginagawa niya sa kanyang buhay. At dumating siya sa point na na-realize niya na wala nang kwenta ang aking pagsunod sa iyong kalooban dahil hindi naman nagbabago ang aking kalagayan sa buhay. Naghihirap din naman ako. Anong pakinabang pa na sumunod sa iyong kalooban? Makita po natin ang kanyang katapatan na binuksan niya ang kanyang puso sa Panginoon. Alam din natin na hindi po nagtatapos sa pagiging honest ni Asaph. Makikita natin later sa ating pag-aaral na ang kanyang pagiging tapat sa Panginoon ang nagdala sa kanya sa appreciation ng gospel, sa pag-ibig ng Panginoon na ito ang nagbigay ng strength sa kanya upang i-mortify, patayin ang kasalanan sa kanyang puso at maranasan niya ang pagsamba, ang tunay na pagsamba sa kanyang buhay. Ini-encourage tayo ni Asaph na nasa konteksto ng ating paglapit sa Panginoon sa panalangin ay i-express natin ng matapat ang ating nararamdaman sa Panginoon. At dito pumapasok ang self-examination. Napaka-importante sa ating personal daily devotion na tuwing binabasa natin ang Word of God, ini-examine natin ang ating sarili. Kung ano ang ating iniisip, kung ano ang ating nararamdaman, kino-question natin ang ating sarili. Kinakausap natin ang ating sarili. At kapag meron tayong makitang mga kasalanan, ito ay kino-confess natin directly sa Panginoon. Sinasabi natin ng matapat kung ano ang nararamdaman natin sa Panginoon. Hindi po tayo dapat matakot na para bang kung malaman ng Panginoon ang ating nararamdaman, ang ating iniisip, ay magagalit sa atin ang Panginoon. Hindi po. Bago pa natin makita ang ating kasalanan, matagal nang alam ng Panginoon ang mga iyan. At sa kabutihan ng Panginoon, alam niyo po ba, gaano man tayo katapat, sabihin man natin sa Panginoon ang galit natin, ang pagkadismaya natin sa Kanya, kaya niyang kargahin ang mga ito dahil mabuti ang Panginoon sa atin. Importante ang honesty sa atin tuwing tayo ay lumalapit sa Panginoon dahil hindi po natin ma-appreciate ang gospel kung itinatago natin ang kasalanan sa ating mga puso. At makikita po natin sa tulong ng Holy Spirit gamit ang Word
and prayer, hindi lamang makaka-recover si Asaph sa kanyang spiritual backslide, kundi makakaranas siya ng mataas na level ng maturity. At sa pagbubukas ni Asaph ng kanyang puso sa Panginoon, meron tayong makikitang mga kasalanan. At ito po ang ating titignan at sa kung papaano siya nakarecover. Tatapusin natin ngayong umaga ang Psalm 73. Una, makikita natin ang envy, ang pagkainggit. Sa verse 3, ang sabi niya, sapagkat ako'y naiinggit sa palalo, aking nakita ang kaginhawaan ng masama. Si Asaph po ay matapat na sumusunod, naglilingkod sa Panginoon. Pero bakit siya naghihirap? Sa kabilang banda naman, nakikita niya ang mga masasama na lantarang gumagawa ng masama, pero bakit gumaganda ang kanilang kalagayan sa buhay? Bakit sila yumayaman at nagiging madali ang buhay para sa kanila? At siya po ay naiinggit. Sinabi niya ito sa Panginoon. Sa ating inggit, sinasabi natin na gusto natin yung buhay o kalagayan ng ibang tao para sa atin. Sinasabi natin na hindi deserve ng taong kinaiinggitan natin yung mga blessings na kanyang natatamo o nararanasan. Tayo ang may tunay na karapatan. Tayo ang deserving sa mga pagpapalang yan. Alam niyo po ba, kapag nakakaranas tayo ng inggit sa ating puso, kahit ang paraiso sa Garden of Eden ay hindi sapat para isatisfy ang ating mga puso. Alam natin, ang kwento ni Adam at ni Eve, sila ay nasa paraiso bago dumating ang kasalanan. Pero nung tinempt sila ni Satan, na sinabi ni Satan sa kanila na merong ipinagkakait na mabuti ang Panginoon sa inyo, alam niyo po ba, sila ay nainggit. Kahit ang paraiso ngayon ay hindi na nila na-appreciate. Kahit ang paraiso ay hindi sapat para sila ay maging masaya. Ito ang isang ginagawa ng inggit sa ating mga puso. Kahit yung mga bagay na meron tayo, mabubuting bagay na meron tayo, ay hindi natin may enjoy. Pinapatay niya ang joy sa ating mga puso dahil ang focus natin ay gusto nating makuha kung ano ang meron ang ating kapwa. At ang ugat ng envy, alam niyo po ba, ang self-righteousness. Ang sin of envy, hindi yan magpapatuloy kung walang sin of self-righteousness. Na iniisip natin deserving tayo sa kung ano ang meron ang ating kapwa. Dapat tayo ang nag-enjoy ng mga blessings na yan. Sa self-righteousness natin, nagmumula ang power ng sin of envy. Dahil nakikita natin na deserving tayo. Nakakalimutan natin na tayo ay mga makasalanan na pinatawad lang ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang biyaya at awa. Kung ididemand natin sa Panginoon kung ano talaga ang deserve natin, impyerno ang kahantungan natin. Sa John chapter 3, verse 27, basahin ko po. Sumagot si Juan, hindi makakatanggap ng anuman ang isang tao, malibang ito'y ipinagkaloob sa kanya mula sa langit. Ang konteksto po nito, ang ating Panginoong Yesus at ang kanyang ibang mga disipulo ay nagbabaptize na maraming mga tao. At si John the Baptist kasama ang kanyang mga disipulo ay nagbabaptize din. At nakita ng mga disipulo ni John na umaalis yung mga tao sa kanila at pumupunta kay Jesus. At sila ay nagrereklamo. At ang sabi ni John,
Hindi makakatanggap ang sino man ng anuman, malibang ito'y pinagkaloob ng Panginoon sa Kanya. Ang ibig sabihin po, anuman ang meron tayo, anuman ang meron ang ibang tao, ang Panginoon ang nag-decide niyan. At kapag tayo ay naiinggit, kino-question natin ang wisdom ng Panginoon. Na para bang sinasabi natin, Panginoon, mali ang iyong decision. Dapat hindi mo binigay yan sa Kanya dahil hindi siya deserving. Dapat sa akin yan. Sa sin of envy, ang nagiging Diyos ay tayo. At gusto nating sumunod ang Panginoon sa ating sariling karunungan. Ganito po kabigat kapag tayo ay naiinggit. Ang sabi ni Thomas Watson, kapag tayo ay kontento sa kung ano ang meron tayo, sa kalagayan natin sa buhay, anuman ang pinagdadaanan natin, tayo ay satisfied at masaya, alam niyo po ba, sabi nga, nag-glorify natin ang wisdom ng Panginoon. Na para bang sinasabi natin, Panginoon, anuman ang kalagayan ko, anuman ang meron at wala ko, anuman ang paghihirap na aking nararanasan, ito ay galing sa iyo. At ito ay para sa aking ikabubuti. At ikaw lamang ang tunay na nakakaalam kung ano ang makabubuti sa akin. Kaya magiging masaya, magiging satisfied ako. Sa ganong kalagayan natin sa buhay, nabibigyan natin ng luwalhati ang wisdom ng Panginoon. Nagtitiwala tayo sa wisdom ng Panginoon na tuwing titingin tayo sa krus ng ating Panginoong Yesus, na kung naibigay ng Panginoon ang kanyang kaisa-isang anak, ang ating Panginoong Yesus, para bigyan ng solusyon ang malaking problema natin sa kasalanan, kung naibigay ng Panginoon ang kanyang kaisa-isang anak, ano pa ang mabuting bagay na pwede niyang ipagkait sa atin? Wala. Ang ibig sabihin, anuman ang ibinibigay niya sa atin, gaano man kapait yan, gaano man kahirap yan, yan ay para sa ating ikabubuti. Yan ang sinasabi ng krus ng ating Panginoong Yesus. At anuman ang hindi ibigay ng Panginoon sa atin, gaano man natin ito i-desire, hindi yan makabubuti para sa atin. At ang isang taong kontento, alam niyo po ba, masaya siya. Dahil nakikita niya ang wisdom ng Panginoon. Ang pangalawang kasalanan na makikita natin, ang tinatawag na self-sufficiency, ang pride. Sa magmula verse 4 hanggang 9, basahin po natin. Verse 4. Sapagkat walang mga hapdi ang kanilang kamatayan, at ang kanilang katawan ay matataba. Sila'y wala sa kaguluhan na gaya ng ibang mga tao. Hindi sila nagdurusa na gaya ng ibang mga tao. Kaya't ang kanilang kwintas ay kapalaluan, ang karahasan ay tumatakip sa kanila bilang bihisan. Ang kanilang mga mata ay lumuluwa sa katabaan. Ang kanilang mga puso ay maapaw sa kahangalan. Sila'y nanlilibak at nagsasalita na may kasamaan. Sila'y nagsasalita mula sa kaitaasan. Kanilang inilagay ang kanilang mga bibig sa mga langit at ang kanilang dila ay nagpapagala-gala sa ibabaw ng lupa. Base po sa observation ni Asaph, ang mga masasama na hindi po sumusunod sa Panginoon ay mas lalong gumaganda ang kanilang kalagayan sa buhay. Mas lalong yumayaman, magaganda at mabubuti ang kanilang kalusugan. Sila po ay maayos ang kanilang kalagayan sa buhay. Sila din yung mga taong merong connection at powerful sa mundong ito, na dahil sa kanilang kapangyarihan,
ay nagiging madali ang buhay para sa kanila. Hindi nila nararanasan yung mga paghihirap ng isang ordinaryong tao. Hindi nila kailangan ang Panginoon. Hindi nila ninanasa ang langit. Kasi dito pa lang, sila ay powerful na, dito pa lang, ay maayos na ang kanilang kalagayan. Self-sufficient sila. Proud sila. Ito ang observation ni Asaph sa mga hindi mananampalataya na paganda ng paganda ang kanilang kabuhayan habang nagpapatuloy sila sa paggawa ng kasalanan. Marami sa atin, kamukha natin si Asaph. Nakikita natin ang pride at self-sufficiency sa iba, pero hindi sa ating sarili. Hindi ba naiinggit si Asaph sa mga taong kinokondem niya? Kamukha natin siya deep inside. Merong nakatagong desire na gusto rin nating maging mayaman. Gusto rin nating maging powerful at maimpluwensya sa mundong ito. Kaya pataguman sa ating mga puso, ina-admire natin yung mga mayayaman sa mundong ito. Ano ang reason? Kasi gusto rin nating maging self-sufficient. Kasi proud din tayo. Gusto nating tumayo sa ating sariling mga paa na hindi tayo nakadepende sa ibang mga tao. Ang problema ng pride, nasa puso natin yan. Wala sa ating panlabas na kalagayan. Gusto nating maging independent sa Panginoon. Para maunawaan po natin, ganito po ang gagawin natin. Kung sa kalagayan ni Asaph, siya po ay nasa baba. Siya ang naiinggit sa mga mayayaman. At makikita natin ang pride sa kanyang puso habang siya ay nasa baba. Ngayon, ang gawin natin, dalhin natin siya, kunwari, sa taas. Siya yung mayaman. Ano kaya ang magiging tugon niya? Magiging kamukha rin niya yung mga mayayaman. Magiging self-sufficient. Magiging proud. Hindi po ba? Kasi ang problema ay nasa puso. Wala sa panlabas nating kalagayan. Kamukha natin si Asaph na madali nating makita sa iba. Ang self-sufficiency, ang pride, pero sa ating mga puso ay hindi natin nakikita. At ito ang posibleng itsura ng pride. Kung ikaw ay mahirap na nakikita mong talunan ang iyong sarili, ikaw ay manlulumo at magagalit ka sa mga mayayaman. Kasi gusto mo ring maging kamukha nila. At kung ikaw naman ay nasa itaas, ikaw ang mayaman, magiging superior ang tingin mo sa iyong sarili, mababa ang tingin mo sa mga mahihirap. At ang dalawang yan ay parehas lang ang problema, self-sufficiency. Hindi nakafocus sa Panginoon, hindi ang Panginoon ang ating security, kundi ibang tao o ang mga bagay sa mundong ito. At ang ganitong obvious na pride, alam niyo po ba, nagmamanifest yan sa ating mga mananampalataya sa paraan na hindi po natin napapansin. Bakit tayong mga mananampalataya, paminsan-minsan lang tayo nagpipray? At umuupo para pag-aralan, i-meditate ang salita ng Panginoon. Madalas kapag kailangan natin ang Panginoon, kapag meron tayong problema, anong dahilan? Kasi busy tayo sa ating kabuhayan o busy tayo sa gawaing bahay, sa mga bagay na lehitimo. Ang ibig sabihin, mas nakikita nating importante ang ating kabuhayan o anuman yung mga bagay na pinaglalaanan natin ng oras na sinasabi sa atin, ang ating kabuhayan ngayon na nagsisilbing security natin upang maging self-sufficient tayo.
At hindi ang Panginoon ngayon ang pinanggagalingan ng ating security sa buhay. Nilalang ng Diyos ang tao na dependent sa Kanya. Kahit sa Garden of Eden, si Adam at si Eve, bago sila magkasala, fully dependent sila sa Panginoon. At sa progress natin sa ating pananampalataya, habang tayo ay nag-grow, ang isang manifestation niyan ay mas lalo tayong nagiging dependent sa Panginoon. At kailanman ay hindi tayo magiging independent sa Panginoon. Alam natin, habang tayo ay nagmamature, makikita natin na dependent tayo sa Panginoon sa ating kasiyahan sa buhay. Ang Panginoon lamang ang magbibigay ng joy, ng pleasure at satisfaction sa ating kaluluwa. Ang Panginoon lamang ang magbibigay ng security sa atin. Dependent tayo sa Panginoon sa mga Christian graces upang magawa natin ng tama at acceptable ang ating paglilingkod sa Panginoon. Dependent tayo sa Panginoon sa pagpatay ng kasalanan sa ating mga puso. Dependent tayo sa Panginoon upang magkaroon tayo ng power na mabuhay bilang mga mananampalataya. Di ba kahit ang ating kakanin araw-araw, sinasabi sa atin, magdepende tayo sa Panginoon araw-araw. Ang problema kung bakit hindi natin nakikita na importante ang araw-araw na maupo, pag-aralan, makipag-commune sa Panginoon, ang main reason ay dahil nakikita natin na hindi natin kailangan ang Panginoon. Kaya natin kahit wala ang Panginoon. Maayos naman ang buhay natin kahit wala ang Panginoon. Kapag kailangan natin ang Panginoon, doon tayo mag-pray. Self-sufficiency. Pride. Ito po ang wag nating aalisin sa ating kaisipan. Hindi normal sa isang mananampalataya na walang appetite, walang time sa Word of God. Wag mong gawing normal yan. Kung ikaw ay isang mananampalataya at wala kang appetite sa Word of God, hindi ka umuupo para mag-aral ng salita ng Diyos araw-araw, hindi ka nakikipag-commune sa Panginoon araw-araw, hindi yan ang normal. Ang ibig sabihin, meron kang problema. Pinapakita lang sa atin ang self-sufficiency. Proud tayo. Sa pamamagitan ng pag-iwas natin sa mga means of grace na ito, nagdi-declare tayo ng independence sa Panginoon. Sinasabi natin, hindi natin kailangan ang Panginoon. Tayo lang, sa ating sariling kalakasan at karunungan, kaya nating mabuhay bilang mga mananampalataya. At kung ano ang pinaglalaanan natin ng maraming oras, doon tayo nagdidepende para sa ating security at joy. Isang bagay na kailangan nating i-examine ang ating sarili. At i-confess natin sa Panginoon ang ating pride, ang ating self-sufficiency. At maraming pagkakataon dahil sa katigasan ng ating puso, ang kaparaanan ng Panginoon upang ipakita sa atin na hindi natin kaya, dadalhin niya tayo sa isang matinding pagsubok na kahit ang ating sariling karunungan, ang ating salapi, o kahit ang ibang tao ay walang kakayahan na tulungan tayo. Tanging ang Panginoon lamang ang makakatulong sa atin at ito ang magdidrive sa atin na this time magdepende tayo sa Panginoon at maranasan natin ang kapangyarihan ng Panginoon na masarap pala, pwede pala. At magpapatuloy tayo ngayon sa pagdidepende sa Panginoon. Kung kailangan natin ipag-pray na dumaan tayo sa matinding paghihirap, makita lamang natin na hindi natin kaya. Pag-pray natin. Kung yun ang kailangan para ma-realize natin na hindi natin kaya. Tanging ang Panginoon lamang ang kailangan natin. Pangatlong kasalanan na makikita po natin, ang kanyang transactional obedience. Transactional obedience. Verses 13 and 14, basahin po natin.
Verse 13, sa walang kabuluhan ay pinananatili kong malinis ang aking puso. At ang aking mga kamay sa kawalang sala ay hinugasan ko. Sapagkat buong araw ako ay pinahirapan at tuwing umaga ay napaparusahan. Ma-appreciate natin ang honesty ni Asaph. Narating niya yung mataas na level ng experience kasi tapat siya. Sinasabi niya kung ano ang iniisip niya at nararamdaman niya sa Panginoon. Ganito ang sinasabi ni Asaph sa Panginoon. Kung sa kabila ng pagiging matapat ko, Panginoon, sa kabila ng pagsunod ko sa iyong kalooban, paglilingkod ko sa iyo, Panginoon, ganito pa rin ang magiging resulta sa akin, magiging mahirap pa rin ako, maghihirap pa rin ako, marami pa rin mga pagsubok, ay isa lang ang ibig sabihin, walang pakinabang na sumunod sa iyong kalooban. Kung hindi ko rin lamang makukuha yung inaasam ko, na maayos na pamumuhay, ay hindi na ako susunod sa iyo. Walang pakinabang. Yun ang ibig sabihin ni Asaph. Nakita ni Asaph, mamaya, magre-repent siya. Nakita ni Asaph na ang kanyang pagsunod ay hindi naman pala para sa Panginoon. Sumusunod siya upang makuha niya yung klase ng pamumuhay na inaasam niya. Upang maging maayos, maginhawa, at mawala ang kanyang mga problema. Ang mahal ni Asaph ay yung maginhawang pamumuhay. At nagkataon ang Panginoon ang instrumento para makuha niya ito. So ginagamit niya ngayon ang Panginoon para makuha niya yung kanyang ninanais na ginhawa sa buhay. Transactional, legalism. Dinisenyo ng Panginoon, tama na maging matapat tayo sa Kanya. Sundin natin ang Kanyang kalooban, maging masigasig tayo sa paglilingkod sa Kanya. Pero huwag nating kakalimutan na ang Panginoon, hindi lang siya tumitingin sa panlabas. Importante din na tinitignan ng Panginoon yung motibo natin sa ating pagsunod. Ang puso natin, ito po ang huwag nating kakalimutan. Kahit na regular tayong nakababad sa Word of God, kahit na regular nating ini-examine ang ating sarili, masyadong mapaninlang ang ating mga puso. Kaya ang isang mabisang test para makita natin ang ating tunay na motibo kapag tayo ay dumaan sa paghihirap sa kabila ng ating pagiging matapat sa Panginoon. Ano ang magiging tugon natin? Kung tayo ay magagalit sa Panginoon, kung tayo ay maiinggit, kung merong bitterness sa ating puso, ang ibig sabihin, transactional ang ating obedience. Ang ibig sabihin, sumusunod tayo dahil meron tayong gustong makuha sa Panginoon. At nung hindi natin nakuha yung gusto natin, nagagalit tayo. Meron tayong default setting sa ating puso na malalim ang pagkamakasarili natin. Na alam niyo po ba, sa pagkamakasarili natin, kahit yung mga bagay na banal, ang pakikinig, pag-aaral ng salita ng Panginoon, ang prayer, ang ating paglilingkod, kahit yung mga bagay na ito na dapat magbigay ng kabanalan sa atin, ay gagamitin natin para magamit natin ang Panginoon, para makuha natin ang ating personal na interest. Ito ang ating default setting. Ang ibig sabihin, kung hindi ka regular na umupo, nag-aaral, ini-examine ang iyong sarili, lumalapit sa gospel, ang ibig sabihin, ang default setting mo, transactional ang iyong obedience. Ginagamit mo ang Panginoon para sa iyong personal na interest. Kaya nga, na-offend ka kapag hindi natin nakukuha yung gusto natin. Kaya nagagalit tayo kapag hindi natin nakuha yung inaasam ng ating mga puso. Kasi transactional nga yung obedience natin.
nakakalimutan natin, yung default setting natin, hindi mabuti. May problema ang ating mga puso. At dito pumapasok ngayon yung pagdidepende natin sa Panginoon araw-araw. Kaya nga kailangan yung daily devotion kasi may problema yung puso natin. Baka sarili tayo. So ano ang dapat natin gawin? Araw-araw, magbasa ng salita ng Panginoon. Araw-araw, kailangan natin ng Holy Spirit para i-reveal niya yung puso natin. Araw-araw, mag-worship tayo sa Panginoon upang mamatay ang selfishness at maging acceptable ang ating paglilingkod. Maging acceptable ang ating obedience. Manggaling sa pag-ibig ang ating ginagawa sa Panginoon. Hindi ba sayang ang ating ginagawa? Nagpapagal tayo. Marami tayong mga resources na ini-invest sa kingdom ng Panginoon. Pero kung transactional ang ating obedience, sayang. Sayang. Kaya importante yung araw-araw na daily devotion, self-examination. At every time na dumaan tayo sa paghihirap, ito yung wag nating kakalimutan. Disappointment. Palagi nating bantayan, paano tayo nagre-react? Ano yung reaction natin? Dahil yun ang magsasabi kung ano ang kalagayan ng puso natin. Alam niyo po ba, kahit gumamit ka pa ng microscope, hindi natin masisilip yung laman ng puso natin. Sa kung ano ang reaction natin sa paghihirap, sinisigaw ng Panginoon sa atin kung ano ang laman ng ating puso. At doon pa lang, kapag nakita natin na ginagamit natin ng Panginoon, nakikita natin ng Panginoon na useful para sa ating personal na interest. Mag-repent tayo agad at bumalik tayo muli sa gospel. At ito ang use ng self-examination at devotion. Nakokorek natin yung puso natin. Nag-grow tayo. Nagiging useful tayo. Hindi dahil wala tayong problema, hindi. Dahil nakokorek natin ang ating puso sa tulong ng Holy Spirit. Pagkatapos i-confess ni Asaph ang kanyang mga kasalanan, mag-uumpisa ang kanyang spiritual recovery. Ang una niyang ginawa ay siya ay pumunta sa templo, verses 16 to 20. Basahin po natin. Ngunit ng aking isipin kung papaano ito unawain, sa akin ay parang napakahirap na gawain. Hanggang sa ako ay pumasok sa sanktuaryo ng Diyos. Saka ko naunawaan ang kanilang katapusan. Tunay na sa madudulas na dako, sila'y iyong inilalagay. Ito yung mga unbelievers na kinahingitan niya. Iyong ibinabagsak sila sa kapahamakan. Gaya na lamang ang pagkawasak nila sa isang iglap. Tinatangay na lubusan ng mga sindak. Last verse, 20, sila'y gaya ng panaginip kapag nagigising ang isang tao, sa pagkagising ang kanilang larawan ay nahamak mo. Noong nakapasok si Asaph sa templo, nakita niya ang mga ceremonial sacrifices na ginagawa po doon, nakita niya ang holiness ng Panginoon. Na ang mga taong kinaingitan niya na maayos nga ang kalagayan nila sa buhay, sa kabila ng maraming kasalanan na kanilang ginagawa, hindi nila nararanasan ang resulta ng mga kasalanan na ginagawa nila, bigla niyang na-realize nung nakita niya ang kabanalan ng Panginoon. Tama. Maayos nga ang kanilang kalagayan, kasalukuyan, pero sila naman ay papunta sa kapahamakan. At na-realize niya bigla na anuman ang pleasure na kanilang nararanasan, ay parang nananaginip lamang sila. Pagkagising nila, sila ay nasa impyerno. Importanteng observation na kailangan nating makita. Bago makapasok si Asaph sa sanktuaryo, at sa ating panahon ngayon, marinig
ang salita ng Panginoon, alam niyo po ba, nananatili siya sa kanyang kasalanan at nagpo-progress siya sa kanyang kasalanan. Merong inggit, merong galit, at hindi na niya nakikitang pakinabang ngayon ang Panginoon. Gusto na niya tumalikod. Nasa bingit na siya ng pagtalikod sa Panginoon. Pero nung bigla siyang pumasok sa sanktuaryo, narinig niya ang salita ng Panginoon, doon po nalinawan ang kanyang kaisipan. Doon niya na-realize na tama nga ang Panginoon. Doon niya nakita ang marami niyang mga kasalanan. Si Richard Phillips ang nagsabi, yung mga Kristiyano na nauhulog sa matinding kasalanan, palagi, sila din yung mga taong tumitigil sa pag-attend, sa pagsamba ng Panginoon. Si Martin Lloyd-Jones naman ang nagsabi, ang pagliban sa pagdalo sa pagsamba sa Panginoon ay hindi lamang unbiblical, kundi ito ay isang kahangalan. At ang sabi nga, base sa kanyang karanasan bilang pastor, yung mga Kristiyano na palaging lumiliban sa pagsamba sa Panginoon tuwing Sunday, sila din yung mga Kristiyanong problemado ang kanilang buhay. Dagdagan pa natin, yung mga Kristiyano na hindi regular sa kanilang personal daily devotion at family worship, sila din yung mga Kristiyanong hindi masaya at palaging namumroblema sa kanilang mga buhay. Ito yung kalagayan ng maraming mga Kristiyano. Nauubos ang kanilang oras, ang kanilang resources, ang kanilang kalakasan, saan? Sa paglilingkod ba? Hindi. Sa pagharap sa maraming problema sa kanilang mga buhay na resulta ng kanilang kasalanan. Ganito po kasi ang nangyayari. Sa ating regular na daily devotion, ini-examine natin ang ating mga puso tuwing binabasa natin ang salita ng Panginoon. At kung ang Holy Spirit kikilos din sa ating mga puso, ang unang-unang makikita natin, yung mga kasalanan. Sa unang senyales pa lang ng kasalanan, makikita na natin. Hindi pa yan nag-manifest sa ating mga buhay, makikita na natin. At doon pa lamang, sa ating daily devotion, mapapatay na natin yung sin. So ano magiging resulta? Hindi yan magdudulot ng problema sa atin. Bakit? Kasi nga, pinatay na natin. Nasa puso pa lang natin, pinatay na natin. Ano ang mangyayari ngayon? Dahil hindi tayo reactive, dahil proactive tayo, marami tayong problemang maiiwasan. At dahil marami tayong problemang maiiwasan, marami tayong resources, marami tayong time na maglingkod sa church. Na paglingkuran yung ibang mga tao. Bakit? Kasi nga, namamanage natin na maayos yung puso natin. At ito ang problema ng maraming mga mananampalataya. Inuubos nila ang kanilang oras, ang kanilang kalakasan, sa mga problema na bunga ng kasalanan sa kanilang mga puso. Kaya huwag niyong isipin na kung magde-devote tayo ng maraming time sa ating daily devotion ay masasayang yung oras natin. Hindi. Magkakaroon tayo ng maraming oras sa Panginoon. Dahil maraming problema natin, masasolve natin sa ating daily devotion. Kaya magkakaroon tayo ng maraming oras para sa Panginoon. Kaya totoo yung sinasabi ng Biblia, ng maraming commentators. Alisin natin ang ating daily devotion, expect mo, marami kang problema na mararanasan. At ang magiging buhay mo, palaging nagsusolve ka lang ng sarili mong problema. Masasayang ang iyong buhay. Masasayang ang iyong oras, ang iyong kalakasan. Pero ang isang mananampalataya na matapat,
na umuupo araw-araw, nag-spend ng maraming oras sa Word of God, sa prayer, ini-examine ang kanyang sarili, minemeditate ang Word of God, kino-confess ang kanyang kasalanan, tumitingin sa krus ng ating Panginoong Yesus. Ito yung mga taong maraming excess time na maglingkod sa Panginoon, merong power na mag-serve. Dahil kaya nilang i-manage ang kanilang mga puso. Sa panahon na malungkot, discourage tayo. Para bang nakalimutan na natin yung masayang panahon na lumakad tayo sa pananampalataya. Ito yung time na, di ba, ayaw din natin ang mag-attend sa church. Ito yung time na ayaw din natin umupo para mag-study ng Word of God. Ito yung time na wala tayong appetite sa panalangin. Alam niyo po ba, kung hindi natin umpisahan na makinig ng salita ng Panginoon at umupo, mag-pray, examine ang ating sarili, hindi tayo makaka-recover. At ito ang unang step sa spiritual recovery ni Asa. Siya ay pumasok sa templo, sanctuaryo. Narinig niya ang Word of God, kinonvict siya ng Holy Spirit, nakita niya ang kanyang mga kasalanan, at makikita natin sa susunod, siya ay nagrepent at nanampalataya. Verses 21 to 24. Tingnan po natin. Nang ang aking kaluluwa ay nagdamdam, nang ang kalooban ko'y nasaktan, ako'y naging hangal at mangmang. Ako'y naging gaya ng hayop sa harapan mo. Kino-confess niya ang kanyang kasalanan. Ngayon, gayon man, ako'y kasama mong palagi. Tingnan niyo po, yung faith and repentance, magkasama, bumabalik siya sa gospel. Gayon man, ako'y kasama mong palagian. Inaalalayan mo ang aking kanang kamay. Sa iyong payo, ako'y iyong pinapatnubayan, at pagkatapos ay tatanggapin mo ako sa kalwalhatian. Pagkatapos niyang marinig ang conviction ng Holy Spirit sa kanya, na-realize niya na yung mga taong kinokondemn niya ay kamukha din pala niya. Siya din pala ay nabuhay na parang walang Diyos, na parang isang hayop. Siya ay naging hangal, mangmang, namuhay na parang hayop. Si C.S. Lewis ang nagsabi, sa ating lakad pananampalataya, kung nakikita natin ang ating sarili na mabuti, at parang nagiging mabuti tayo sa ating sariling paningin, ang sabi nga, hindi yan galing sa Panginoon, galing kay Satan. Ang tunay na test na kinikilos tayo ng Panginoon ay kapag nakakalimutan natin ang ating sarili, o kaya bumababa yung tingin natin sa ating sarili. Nakikita natin ang ating sarili na maliit at makasalanan. Yan ang isang test na kinikilos tayo ng Holy Spirit. Nakita ni Asaph ang kanyang pagkamakasalanan. Yung mga taong kinokondem niya ay kaparehas lang pala niya na namuhay siya parang isang hayop, isang mangmang. At alam niyo po ba, ito ang nagdala sa kanya sa gospel. Ang sabi niya, sa kabila ng aking nagawang kasalanan, bakit mo ako inaalalayan, Panginoon? Bakit hindi mo ako iniwan? Bakit mo ako ginagabayan? Hanggang sa marating ko ang luwalhati, ang glory. Hindi ba yan ang hindi nagbabagong pag-ibig ng Panginoon sa atin sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus? At dito natin makikita na sa ating spiritual recovery, napaka-importante ng repentance.
Maging honest tayo. I-confess natin ang ating mga kasalanan na ito ay laban sa kabanalan ng Panginoon. Pero sa kabilang banda, bumalik tayo sa gospel, sa hindi nagbabagong pag-ibig ng Panginoon. Ang mangyayari po, magkakaroon tayo ng panibagong experience ng pag-ibig ng Panginoon. Hindi lang siya basta intellectual o theory sa ating kaisipan, kundi nararanasan natin na sa kabila ng nagawa nating kasalanan, bakit hindi nagbabago ang pag-ibig mo sa akin? Bakit pinagtiisan mo ako, Panginoon? Bakit hindi mo ako sinipa sa impyerno? Bakit hindi nagbago ang iyong acceptance sa akin? Nagkakaroon tayo ng malalim na appreciation sa gospel. At ito ang nagbibigay ng growth sa atin. Alam niyo po ba, ito ang nagdala kay Asaph sa mataas na level ng Christian experience. Verses 25 to 26, basahin po natin. Anong meron ako sa langit, kundi ikaw? At liban sa iyo, wala akong anumang ninanasa sa lupa. Parang nagiba yung tono niya. Ang aking laman at ang aking puso ay maaaring manghina. Ngunit ang Diyos ang lakas ng aking puso at bahagi ko magpakailan man. Dahil ang puso ni Asaph ngayon ay sumasamba sa Panginoon ng tunay, kung dati ay naiinggit siya sa kanyang kapwa, kung dati ay nagrereklamo siya sa Panginoon, kung dati ay gusto na niyang iwan ang Panginoon, dahil siya ay tunay na nakaranas ng pagsamba sa kanyang puso, ang sinasabi niya ngayon, Panginoon, ikaw lamang ang maranasan ko, sapat ka na. Hindi na importante kung ano ang meron o wala ako. Hindi na importante kung ano ang kalagayan ko sa buhay. Ano mang klaseng pagsubok. Ang importante sa akin ay ikaw, na maranasan kita sa aking buhay. Hindi ba marami siyang kailangan kanina? Hindi ba marami siyang reklamo sa buhay? Hindi ba meron siyang kinaiingitan? Pero ngayon ang sinasabi nga, ang Panginoon lamang ang kailangan niya. Ito yung problema natin. Ito ang kalagayan natin, tayong mga mananampalataya. Sa maraming gusto nating gawin, sa maraming gusto nating marating sa buhay, sa maraming dinidesire natin, alam niyo po ba, isa lang talaga ang tunay na kailangan natin. Ang sumamba sa Panginoon. Hindi kasi sumasamba ang puso natin. Kaya marami tayong hinahanap. Marami tayong nirereklamo. Marami tayong gusto. Ang kailangan natin ay mag-worship ang ating puso. At marating natin ang kalagayan ni Asa na mismong sa ating puso, masabi natin, Panginoon, isa lang ang kailangan ko. Ikaw ang maranasan kita sa aking buhay. At nararanasan natin ang ganong klaseng Christian experience. Tuwing tayo ay dumadaan sa maraming pagsubok. Pinapakita sa atin ng Panginoon ang ating mga kasalanan. At sinasabi sa atin, papaano natin ididil ang mga ito? Na dapat hindi makasira, kundi dapat idala tayo sa mataas na level ng Christian experience. Dapat magbigayan ng growth sa atin, hindi magdulot ng kasiraan. Yan ang tinuturo sa atin ng experience ni Asa. Naging honest siya sa kanyang nararamdaman. Narinig niya ang Word of God, tumugon siya sa conviction ng Holy Spirit. Siya ay nag-repent, siya ay nanampalataya, bumalik sa gospel, dumating siya sa puntong, Panginoon, ikaw lamang ang kailangan ko. Kung ikaw ay nandito at walang saving relationship sa Panginoong Yesus, normal lamang na marami kang gusto sa buhay. Normal lamang na hanapin mo ang purpose ng iyong buhay. Sa mga bagay sa mundong ito, sa opinyon ng ibang tao, sa kayamanan, maliban sa Panginoon. Pero ang sinasabi ng salita ng Panginoon, ang kailangan mo ay ma-reconcile sa Diyos na banal. Ikaw ay nagkasala.
Hindi mo minamahal ang Diyos ng buong puso, ng buong kalakasan, at hindi mo minamahal ang iyong kapwa gaya ng iyong pagmamahal sa iyong sarili. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan sa impyerno. Pero sa pag-ibig ng Diyos, ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, ang Panginoong Hesus. Siya ang sumunod ng perfect sa mga kautusan na hindi mo kayang sundin. At siya nagbayad ng kasalanan sa krus bilang kahalili upang kung ikaw ay magdidepende kay Kristo, hindi sa iyong sarili, kundi kay Kristo lamang para sa iyong kaligtasan, sinasabi ng salita ng Panginoon, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Hindi dahil mabuti ka, hindi, ikaw nga ay masama, kundi dahil sa buhay, kamatayan, at muling pagkabuhay ni Kristo. Ito ang kaligtasan na libreng ibinibigay ng Panginoon sa mga taong ibinababa nila ang kanilang sarili. Panawagan ng salita ng Panginoon ay manampalataya ka kay Jesus para sa iyong kaligtasan. Tayo po ay mag-pray at pagkatapos ay awitin po natin ang ating closing hymn. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa iyong mga salita na nagbibigay po ng kalinawan sa amin. Salamat, Panginoon, sa iyong patience, pagtitiis sa amin. Sa maraming pagkakataon na nagpapatuloy kami sa aming kasalanan, sa maraming pagkakataon na nagiging matigas kami sa aming mga kasalanan, Panginoon, bakit ba hindi ka nagsasawa sa amin? Bakit hindi mo kami pinaparusahan, Panginoon? Bakit hindi nagbabago ang iyong pag-ibig sa amin? Salamat, Panginoon, na ang iyong acceptance sa amin na hindi nakadepende sa aming performance, kundi nakadepende sa perfect na performance ng aming Panginoong Hesus. Kaya kailanman, hindi ka magsasawang itama kami. Hindi ka magsasawa na iparanas sa amin ang iyong biyaya hanggang sa marating namin, Panginoon, ang glory na ipinangako mo para sa amin na nanampalataya sa aming Panginoong Hesus. Tulungan mo po kami, Panginoon, na i-desire ka namin, na ma-enjoy ka namin, na maranasan ng aming mga kaluluwa ang tunay na pleasure at satisfaction na nanggagaling lamang sa iyo, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong salita at panalangin. Alam namin, Panginoon, na ito ang hinahanap ng aming mga puso. Maging gracious ka na iparanas mo ito sa amin, Panginoon, upang palagi kaming bumalik sa iyo, upang palagi ka naming hanapin sa iyong mga salita, upang maranasan ka namin sa aming mga buhay. At kami rin, marating namin at masabi namin, tunay nga, ikaw lamang ang kailangan namin sa aming mga buhay. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen.